Kabanata 408. Nang maramdaman ang ginawa ng binata, umikot si Harvey York at mabilis na sinampal sa mukha ang binata. Pak! Sa isang malutong na tunog, natulala ang binata matapos na masampal. Tinekpan niya ang kanyang mukha, napaatras at halos bumagsak sa lupa. Punyeta! Sino ka ba? Ang lakas ng loob mong sampalin ako. Napakayabang mo hamak na driver ka lang. Lagot ka sa aking ungas ka. Galit na ngumisi ang binata. Pinabalaan kita. Huwag mo akong galitin, o baka mamatay ka. Walang pakialam na sinabi ni Harvey at naglakad papunta sa clubhouse. Natulala ang bellboy. Anong nangyari? May lakas ng loob ang driver na ito, para sampalin ang isang taong nagmamaneho ng isang Porsche. Sinusubukan ba niyang patayin ang kanyang sarili? Nagmadali siya papunta sa binata at tinanong, "Sir, ayos ka lang ba?" "Ayos lang ako." "Bakit naman hindi? Kasumukhang may isang taong lagot ngayong gabi." Paulit-ulit na ngumisi ang binata. Nakabok ang clubhouse na ito ngayong gabi. Walang makakatakas sa mga pumasok sa clubhouse ngayon. Sa sandaling ito, sumakay siya sa kotse sa halip na magalit. Habang awkward na nakatingin ang bellboy, inatros niya ang kanyang sasakyan at binangga ang EV ni Harvey. Napatigil ang bellboy. Kailangan bang gawin yun? Ang mga mayayaman sa panahong ito ay talagang walang pakialam sa pera. Paano niya nagawa ito? Sa sandaling ito, isang BMW ang nagmaneho at lumakad ang may-ari papunta sa Porsche matapos pumaroda. Nagulat siyang sinabi, "Tyler, anong problema mo? Aatras at babanggain ang EV. Baliw ka ba? Sinubukan ng isang driver na pumaroda sa parking space ko, kaya pinalipad ko ang EV niya." Malamig na sinabi ni Tyler Zane. "Ano ba naman yan? Kailangan ba talaga yun? Parang maliit na bagay lang yan. Para sa akin, isang sirang kotse lamang yan. Gusto ko na ring magpalit. Pagbabayarin ko siya sa mga pinsalang ginawa niya." Sinabi ni Tyler na may kasuklam-suklam na mukha. Ngumiti ang lalaki at sinabi, "Magkano ang kayang ibayad sa iyo ng isang nagmamaneho ng isang shared EV? Iyang sasakyan mo. Kahit second hand ay nagkakahalaga pa rin ng halos $76,000, di ba? Kahit wala siyang pera, malamang may bahay siya, di ba? Sa panahon ngayon ang isang bahay ay nagkakahalaga ng halos $280,000. Kung wala siyang pera upang mabayaran ako, hihilingin ko sa kanya na ibenta ang kanyang bahay." Malamig na sabi ni Tyler. Tumango ang lalaki at sinabi, "Tama ka. Kahit wala siyang bahay, malamang meron ang mga magulang niya. Siguro nagkakahalaga iyon ng konting pera. Mukhang hindi alam ng mga kabataan ngayon kung saan sila nakatayo. Kinailangan niyang magbayad. Mukhang may maganda tayong palabas ngayong gabi. Siyempre, magkakaroon ng magandang palabas. Si Wendy Sorrell ang nag-organize ng party ngayong gabi. Bihira siyang nag-o-organize ng party. Magsaya tayo. Magiging masaya siya. Mukhang pupunta sa party ang mga lalaking iyon. Siguro siya ang bida ngayong gabi. Paglaruan natin siya ng ilang sandali. Pwede mong sabihing magdagdag tayo ng konting kasiyahan para kay Miss Sorrell." Nakangiting sinabi ni Tyler. Nakangiti din ang ibang tao. Medyo interesting ito. Pwede silang manggulo ng isang payaso at mambola na rin sa mga executives ng York Enterprise ng sabay. Talagang magiging ayos ito. Sa clubhouse, sinundan ni Harvey ang madla sa isang open-air courtyard. Maraming mga kabataang lalaki at babae sa lugar na ito. Guwapo ang pananamit ng mga kalalakihan samantalang elegante at disente ang suot ng mga kababaihan. Lahat sila ay may nakakaakit na ugali. Siguradong hindi sila kung anumang klaseng escort ngunit mayayaman silang mga babae. Pinok ni Wendy ang lugar ngayong gabi, at maraming tao ang nagpunta dito kahit hindi inimbita. Pumasok din si Tyler sa sandaling ito. Si Wendy ang nagpasimula ng party na ito ngayong gabi. Tinuturing na katanggap-tanggap ang kanyang kasalukuyang katayuan sa Niemhey. Noon, maraming mga mayayamang lalaki sa Niemhey ang dinala siya sa mga maraming similar na gathering para mapalapit sa kanya. Bueno, nakilala ni Wendy ang ilang mga kilalang tao sa mga ganoong pagtitipon na nakatulong din sa kanyang karera.
Kung kaya, nag-organisa siya ng ganitong klaseng party. Ang ganitong klaseng bouquet ay isang bouquet lang sa pangalan, ngunit isang itong social circle ng mga upper class. Maraming negosyo at proyekto ang napag-usapan sa mga ganitong okasyon. Nang makita ni Tyler si Harvey na nakatayo sa di kalayuan, ngumiti siya ng malamig at sinabi, "Basura. Driver lang siya. Paanong ang lakas ng loob niya para pumunta dito?" Tulad nga ng nasa kasabihan, ang mga lalaki ay bulag sa kanilang kapakanan. Talagang ignorante siya. Kabanata 409. Ang mga tao sa paligid ni Tyler Zane ay tumingin kay Harvey York at sinabi, posibleng hindi siya driver. Marahil isa siyang mahirap na tao na gustong makapasok at bolahin tayo. Ngumiti si Tyler at sinabi, tama iyan. Pakaswerte lang siyang nakakita ng isang invitation card. Iniisip na qualified siyang pumunta sa party natin at pwede siyang sumali sa circle natin. Nakakatawa iyon. Ang mga ganitong klaseng mga tao, sino ba sila sa palagay nila? Iniisip lamang nila kapag nakapasok na sila, wala nang makakaalam ng kanilang totoong pagkatao. Napakaliit ng circle natin. Walang out of reach. Tara na. Ang basurang ito, dahil naglakas loob siyang pumasok sa circle natin, kailangan natin siyang turuan ng leksyon. Sa una ay nag-aalala akong wala akong gagawin ngayong gabi. Ngumiti si Tyler. Paano kung mauna akong pumunta sa kanya, Brother Zane? Nakangisi namang sinabi ng lalaki. Siguradong nirerespeto niya si Tyler. Umirap si Tyler at tumango. Isa siyang lalaking may kilalang identity. Ngayon ay may nag-alok na tulungan siya. Tuwang-tuwa siya. Naglakad ang lalaki kay Harvey na may dalang isang glass ng wine matapos makita na tumango si Tyler. Narinig kong nagmamaneho ka ng isang shared EV para pumunta sa aming party. Tumingin ang lalaki kay Harvey mula ulo hanggang paa na may mapanuksong tingin. Mukhang hindi pa tayo nagkita dati. Walang ekspresyon si Harvey. Kung hindi dahil kay Wendy Sorrell na wala pa, gugustuhin na niyang umalis. Tiyak na wala siyang interes sa ganitong klaseng okasyon. Marami na siyang pinuntahan dati, talagang nakakainis iyon. Basura ka, syempre, hindi mo ako kilala. Subalit, hindi kami pumapayag na makihalubilo ang anumang basurang tulad mo sa ganitong uri ng okasyon. Hindi qualified ang basurang tulad mo na sumali sa aming party. Isang glass ng wine ang ibinuhos sa mukha ni Harvey matapos magsalita ang lalaki. Oh, hindi ba ito ang brat ngayon lang? Bakit? Sa palagay mo ba ay pwede kang maging katulad namin sa sandaling sumama ka sa madla? Naglakad din si Tyler sa sandaling ito na may ngiti sa kanyang labi. Tyler, talagang ignorante ang ilang tao. Kung hindi natin siya tuturuan ng leksyon, baka isipin niya na kapantay niya tayo. Tumawa ang lalaki at sinabi iyon. Pinunasan ni Harvey ang wine sa kanyang mukha. Kalmado niyang sinabi habang nakaharap sa dalawang ongas na kinutiya siya sa oras na ito, pwede kitang bigyan ng pagkakataon. Ngayon lumuhod ka at humingi ng tawad. Tumigil bigla ang tawanan ng dalawa. Sa sandaling ito, pareho silang hindi makapaniwala nang tumingin kay Harvey. Ano lang ang sinabi ng taong ito? Gusto niyang humingi sila ng tawad. Humingi kami ng tawad sa iyo. Mali ba ang narinig ko, o mali ang sinabi mo? Exaggerated ang ekspresyon ni Tyler. Nagdalawang isip pa siya kung nag-ilusyon ito. Sino ka sa palagay mo? Gusto mo bang humingi kami ng tawad sa iyo? Hindi kaya nakapasok ka nang hindi mo alam kung anong klaseng lugar ito. Malakas na sinabi ng ibang tao. Ang kaguluhang ito ay mabilis na nakakuha ng atensyon ng iba. Karamihan sa mga taong naruroon ay kilala si Tyler. Kung kaya, si Harvey na nakatayo sa tapat ni Tyler ay parang isang payaso sa kanilang mga mata. Sa panahon ngayon, talagang lalong nagiging ignorante ang mga taong walang kabuluhan. Pumasok sila sa party natin at naglakas loob pang e-offend si Tyler. Hindi ba sila naghahanap ng kamatayan? Siguro bago itong trick na naisip ng mga taong ito. Sa una ay nandito sila para umastang parang payaso. Ngayon dahil nakuha nila ang ating atensyon, baka may mag-appreciate sa kanila. Hahaha, so ano naman kung makuha ng basurang ito ang atensyon natin? Kaya ba niyang pumasok sa circle natin? Maraming tao ang gustong lumapit sa atin at maging payaso.
Kahit na mag-alaga tayo ng aso, pipili pa rin tayo ng mabuti, tapos may payaso pang kasama. Lalong nainis ang ilang mga babae matapos silang tumingin kay Harvey. Ang lahat ng mga babaeng nagpakita sa okasyong ito ay talagang mga gold digger. Subalit, ang mga gold digger ay karaniwang hindi sineseryoso ng mga mayayaman. Dumating sila sa ganitong klaseng okasyon para makahanap ng mayaman at guwapong asawa. Hindi nila papansinin ang mga taong tulad ni Harvey. Tyler, gusto ng taong ito na bigla na lang lumitaw na lumuhad ka. Hindi mo siya pakakawalan ng basta-basta, di ba? Oo, Master Zane, sa ugali mo, isa ng pagpapakita ng awa ang bugbugin siya. Naghihintay kaming lahat na makita kung papaano mo siya bubugbugin. Kabanata 410. Hindi kaya siya luluhod si Master Zane. Sa sandaling ito, maraming tao sa paligid at nagsimulang magkantsawan. Talagang hindi nagkakaisa ang circle na ito, at maraming mga intriga at tunggalian sa loob. Si Wendy Sorrell ang nag-organisa ng party ngayong gabi. Maraming single at mayamang mga second generation ang nais gamitin ang oportunidad na ito para magpa-impress sa kanya. Sa sandaling ito, nanggugulo si Tyler at posibleng mainis ang organizer, si Wendy. Hindi ba ito gagawa ng mas malaking oportunidad para sa lahat? Pakiramdam ni Tyler ay nilagay siya on the spot na nakaharap sa maingay na madla. Kalaunan ay gustong iwasan ni Tyler ang ganitong eksena. Kung tutuusin, si Wendy ang bida dito ngayong gabi. Kung gagawa siya ng anumang gulo sa oras na ito, ibig sabihin ay hindi niya binigyan ng respeto si Wendy. Bukod dito, si Wendy ay isa ng executive ng York Enterprise. Kamakailan lamang, usap-usapang posible niyang palitan si Yvonne Xavier bilang secretary ng misteryosong bagong CEO. Kung ganun, siya ang magiging pangalawang pinakamakapangyarihang tao sa York Enterprise. Sino ang naglakas loob na i-offend siya ngayon? Ang mga taong naroon ay halos kinatawan ng kanilang pamilya. Nais nilang makuha ang pabor sa York Enterprise. Kung humantong ito sa ganito, wala nang atrasan pa para kay Tyler. Kung pakawalan niya si Harvey ngayon, mapapahiya siya. Kung mangyari ito, hindi ba siya magiging katawa-tawa? Basura, ang malas mo ngayon. Dahil nasa mood ang lahat, hindi kita papakawalan. Ngumisi si Tyler. Pagkatapos ay dinampot niya ang wine bottle sa mesa at hinampas ito sa direksyon kung saan nakaupo si Harvey. Nagsimulang tumawa ang mga tao. Suportado nilang lahat si Tyler. Masayang nanunood ang mga taong iyon nang hindi nag-aalok ng anumang tulong. Sa kanilang pagtingin, sasapakin lamang ni Tyler ang basura sa sandaling ito. Maliit lang na bagay ito. Gayunpaman, laging may ilang mga payaso sa bawat party. Kung kaya, tinuring lamang nila ito, na dagdag konting excitement sa party. Biglang tumigil ang sobrang lakas na ingay sa sandaling ito. Ito ay dahil kinuha ni Harvey ang wine bottle na ihahampas sa kanya ni Tyler. Napatigil ang lahat nang makitang hindi pinalo si Harvey. Gayunpaman, tumawa ang madla makalipas ang ilang sandali. Tyler, anong ginagawa mo? Hindi mo ba naubos ang lahat ng lakas mo sa tiyan ng isang babae? Bilasan mo at patumbahin siya, huwag mong sayangin ang aming oras. Mayroon bang handang tulungan ang ating Master Zane? Mukhang mahina siya ngayon. Nang marinig ang kabalintunaan sa paligid niya, naging labis na kakilakilabot ang mukha ni Tyler. Alam niyang may ilang binatang hindi niya kasundo at hindi makapaghintay na asarin siya. Gayunpaman, naramdaman niyang hindi niya kayang basagian ang wine bottle kay Harvey anumang subok niya, na para bang nanigas ang kanyang palad. Basura, bitawan mo agad ang kamay ko. Napangisi si Tyler at sinabi iyon. Binigyan kita ng pagkakataon. Sa kasamaang palad, hindi mo alam kung paano mo ito pahalagahan. Inagaw ni Harvey ang wine bottle sa kamay ni Tyler nang matapos siyang magsalita. Pagkatapos ay diretsyo niya itong hinampas sa kaliwang tuhod ni Tyler. Ah! Narinig ang sigaw, at napaatras si Tyler, at humandusay sa sahig, walang tigil na sumigaw ng aray, aray ang tuhod ko king inaka. Walang tigil na kumibot ito. Pinasag ba ng kolokoy na ito ang binti ni Tyler? Hindi ba masyado siyang malupit? Subalit, tama lang iyan kay Tyler.
Hindi ba niya tinitingnan ang sarili niya? Bugbugin ang lalaki ng mag-isa. Buti nga sa kanya. Ikaw sino ka? Sa sandaling ito, labis na kinabahan ang taong nakatayo sa tabi ni Tyler. Pinuhusan niya ng isang glass ng wine ang mukha ni Harvey ngayon lang. Gayunpaman, sinong nag-akalang walang awa ang taong ito, na naging bayolente nang hindi man iniisip ang kahihinatnan. Hihingi ka ba ng tawad? Walang pakialam na tiningnan ni Harvey ang tao sa tabi ni Tyler at mahinahon na sinabi iyon. Nagbago ang ekspresyon ng madla. Handang umatake ang walang awang taong ito. Hindi ba niya naisip ang mga kahihinatnan? Hindi ba siya isang talo nang naligaw sa high-end na circle? Hindi ito ang nangyayari ngayon. Bukod dito, ang party ngayon ay inorganisa ni Wendy. Ang pambabastos kay Wendy ay katumbas ng pagsira sa reputasyon ng York Enterprise. Sino ang taong ito? Hindi ba siya natatakot?